The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang konduktor ng bus na nagkwento ng kanyang iba't ibang karanasan tuwing siya ay bumabiyahe ng gabi. Sabi ng mga matatanda, mag-ingat daw kapag bumabiyahe ng gabi. Hindi lang dahil sa madilim ang dadaanan, kundi dahil na din sa mga nilalang at mga kababalaghan na lumalabas tuwing sasapit ang dilim. Ang kwento ko ay tungkol sa aking karanasan bilang konduktor ng ilang taon. Ako si Gino at mahigit 10 taon akong namasada bilang konduktor ng isang bus. Madalas, ang aking nakukuhang schedule ay panggabi. Kaya naman, samot-sari na ang aking mga nakakatakot na karanasan. At itong aking ibabahagi ay 3 sa pinaka-nakakakilabot na nangyari sa akin. Ang unang kwento ko ay nangyari noong ako ay nag-uumpisa palang maging konduktor. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at maaga akong nakapag-asawa. Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa isang call center, kaya naisip kong sabayan ang shift niya at ako ay nagkonduktor na panggabi. Naging madali ang aking trabaho dahil kay Mang Hernan. Siya ang driver ng bus at tinatrato niya akong parang anak niya. Napakabait niya sa akin kahit na baguhan pa lang ako. Lagi niya rin akong ginagabayan sa mga dapat kong gawin kahit na ako ay wala pang experience. Isang gabi, habang kami ay nasa biyahe, may napansin akong kakaibang amoy sa loob ng bus. May ilang tao sa loob nito at ang ilan dito ay nakatakip ng ilong dahil sa amoy na ito. Patuloy lang kaming bumiyahe ni Mang Hernan at nang pauwi na ay may napansin kami. Isang babae ang hindi pa din bumababa at nakatulala lang sa bintana. Tatanungin ko na siya kung sa terminal ba ito bababa nang mapansin kong sa kanya nanggagaling ang masangsang na amoy. Kinalabit ko ito at napasigaw ako sa takot dahil sa sumunod na nangyari. Biglang nalaglag ang ulo nito na pugot na pala. Naisip ko na malamang ay baka kanina papatay ang babae, kaya namamaho na ang amoy nito at wala man lang nakapansin sa amin. Agad tumawag ng pulis si Mang Hernan at ibinahagi nila sa amin ang kanilang investigasyon. Sinabi nila na marami ang saksak sa leeg ng babae, kaya naman naging maluwag ang kapit ng kanyang ulo sa leeg nito. Malamang ay hinold up daw ito at para hindi makasigaw ay sa leeg ito tinutukan. Ilang araw akong hindi makatulog matapos ang araw na iyon. Naging mas maingat na ako at alerto sa mga pasahero. Sinisigurado ko ding nababantayan ang mga natutulog kong pasahero. Dinamayan ako ni Mang Hernan at sinabing hindi niya unang beses naranasan ang nangyari at kailangan tibayan ko daw ang aking loob. Naging mas matapang na ako dahil sa gabay ni Mang Hernan. Ang susunod kong kwento na pangyayari sa akin ay naganap ilang taon ang nakalipas. Biyaheng paprobinsya ang bus namin ni Mang Hernan at nagbabarker ako paminsan-minsan sa terminal sa Buendia. Lagi akong binabalaan ni Mang Hernan na mag-ingat sa isang terminal na aming hinihintuan. Isang beses ay nahinto kami sa terminal na iyon
nang pabalik na kami ng Buendia. Halos wala ng pasahero noon at nakita kong may isang magandang dalaga ang nag-aabang mag-isa sa dilim. Lalapitan ko na sana ito para tulungan sa pagsakay nang pigilan ako ni Mang Hernan. Sinisigawan ako ni Mang Hernan na sumakay agad sa bus at wala nang sasakay pa. Noon ko lang nakitang takot na takot si Mang Hernan. Nagising ang ilang pasahero sa lakas ng pagtatawag niya sa akin. Kaya sumakay na din agad ako. Paglingon ko, kinilibutan ako sa aking nakita. Nanlilisik ang mga mata ng babae at dahan-dahang nagbago ang anyo nito na tila ba naging matandang hukluban ito. Hinding-hindi ko malilimutan ang titig nito sa amin habang papalayo ang aming bus. Ipiniliwanag sa akin ni Mang Hernan ang aming nakita. Bata pa lang daw siya ay alam na niya na may engkantong nambibighani sa mga dumadaang mga sasakyan doon sa terminal na iyon. Bihira daw ito magpakita at nasaktuhan lang na kami ang muntik nitong madali. Simula noon ay nag-iingat na kami pag dumadaan sa terminal na iyon. At ang aking huling kwento ay nangyari naman ilang taon lang ang makalipas. Iyong gabing iyon ang naging dahilan ng pagtigil ko sa pagiging konduktor. Sakto din na nakaluwag na kami ni Mrs. at malaki na ang aming mga anak. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin ng huling gabi ko bilang konduktor. Nangyari ito ng mga panahon na pinagre-retiro na ng kumpanya si Mang Hernan. Matanda na kasi ito at malabo na ang mga mata kaya ilang beses na din kaming nadidisgrasya. Isang gabi ay napansin kong tahimik si Mang Hernan sa bus bago kami mamasada. Nakaparada pa kami sa Buendia at maglilinis pa lang ako sa loob ng bus. Walang katao-tao sa terminal noon at nag-aabang pa kaming magbiyahe. Nagulat ako dahil maaga si Mang Hernan at nakaupo lang ito sa driver's seat. Nagpasya akong wag muna itong kausapin dahil madalas na itong bugnutin. Lagi niya ring inirereklamo na pinapaalis na siya ng kumpanyang matagal niyang pinagsilbihan at sumasama ang loob nito. Sinabihan ko siya na marami na din siyang sakit at kailangan na din niyang magpahinga. Sinusustentuhan naman siya ng kanyang mga anak at balak kong tulungan din siya. Nang maisipan kong kalabitin ito dahil may sasakay na, bigla akong napasigaw. Duguan ang mukha ni Mang Hernan at bumubulong na ayaw pa niyang iwan ang bus na ito. Biglang nawala si Mang Hernan at napatakbo ako palayo sa takot. Napag-alaman kong namatay na pala si Mang Hernan ilang oras bago ko siya makita sa bus. Inatake daw ito sa puso at nalaglag sa hagdan kung saan napuruhan ang kanyang mukha. Natagpuan siya ng kanyang mga anak at ipinaalam agad ito sa kumpanya. Iyon din ang naging huling araw ko bilang konduktor dahil isa sa mga dahilan ng aking pananatili doon ay para masamahan si Mang Hernan na ilang taon din akong tinulungan. Sa kanyang huling mga sandali ay hindi pa din ito binitawan ang pagiging bus driver. Sa maraming taon kong bilang konduktor ay marami pa akong ibang nakakahilakbot na karanasan. Kaya ang maipapayo ko din sa inyo ay ang laging bilin sa akin na mag-ingat sa pagbiyahe ng gabi. Lagi nating tatandaan na maging alerto tuwing bumabiyahe lalo na sa gabi at makinig
sa mga babala sa atin ng isang konduktor ng bus.